kat siya po Diyos na tali mapatayawan. So, tatanga timpo no kita ante sa glolo kat no tamagan na kadatay. Para kita sino niya po Diyos. No tamagan na katali nga sa unsod kada kayo, sino niya po Diyos. O nung tamagan na kada kayo, sino ni Hesus Kristo. Gamit na ta, amin nakitaan nyo, pagpasyaran, wala pa talaga iti Facebook, makita yun, at dahil ubing na nakakuloo, naman pa'y debatable namin, no? Anya pa dyan kuloo na, bato pa, o anya. Ang kami na ilo ay Kristiyano. Yang muda, no sino si Hesus Kristo, din baby. So, sa John 3:16, kat dito makita tayo, nagiti banbanag nga naindaklan. Amok na naulit-ulit, naikas kasabada iti kada tayo, nang anaman tiduwa nga banag ang kahit mapagtukosan tatang usapan. So, anya pa lagi naindaklan iti John 3:16, umuna, no, sino tinangalat iti nga outline ini, basta, nabasa. Agad sa original na, the greatest giver, muna makita tayo na the greatest giver, the greatest reason, the greatest gift, tapos, the greatest result, and the greatest possession. Jadi dyan ako nag-ibanbanag na naindaklan iti John 3:16. Kat, nakita tayo, ito, at dati buwan actually, ni Apo Diyos, ni God the Father, God the Son, kan nagiti na mati. Kita tayo ito, nagiti talong characters na ibig sabihin sa ating verse. So, umuna, nakita natin kat ni Apo Diyos. So, imatang iti tao, kada tayo matagtao, no, kita natin, sino ba ni Apo Diyos? Isukat manangkir. Ni Apo Diyos manangkir. Correct. Ni Apo Diyos mapagkalkan, nagiging tingkat tayo yung basa ka, nagiging doon mga attributes o makababalin ni Apo Diyos. Lumangko mo pala kayo, no iti panaka-encounter o panang-sabat tayo kini Apo Diyos, sabi ko kung gidinili na, at ako ninabot ako. No madangay diyan tayo matalagang nga, hano man nakita, among nga dan Apo Diyos. Ganit na. Bago di pa nakaibasa ni sa ona, kung naduman-duman ka kasama. Gumarit na mga dan ni Apo Diyos. Kat, iti sasyon ni Apo Diyos, at na iti may isang tao, nga nakakita, nakaimata, iti dayag ni Apo Diyos. Amo yun, sinong diya? Although, ako magiti, may isang ni Moses, hindi nakita na niya tinarami ni Moses, niya tinarami ni Apo Diyos. Baka anong sapatos na. Gamatan, may isang na nag-stand out, katagita nga, nakita ni Apo Diyos, malagip yung Isaias. Ni Isaias. Iti Isaiah chapter 6, verse 1 to 5. Iti Isaiah chapter 6, verse 1 to 5, kunana, in the year of King Hezekiah's, Uzziah's death, I saw the Lord sitting on a throne, lofty and exalted, with a train of his robe filling the temple. Seraphim stood above him, each having 6 wings. With 2 covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one called out to the other and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the foundation of the threshold trembled at the voice of him who called out, while the temple was filling with smoke. Ito man in Aramid ni Isaias. Verse 5, Nana, then I said, Woe is me, for I am ruined, because I am a man of unclean lips,
Then I live among a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Kitao data, kat aslan nagbalik na normal, may pagada na Iwan, si Apulius. Pagkaroon na Kristiyano na itutuok si Apulius hindi lang. Numangkali lahat si Apulius. Correct si Apulius. Ngayon, the problema, awan nga yung realization no sino nga talaga dyan, Apo Diyos ito pagbaga. So ni Isaiah, hindi nakita na na ito yung Diyos iti dayag na muna nakita, si Apay! Agsipot na narigit na rubit, iti bibig ko. Pero, agbibiyaga, ag nanauda, kaligit ito tao pa na rin. So, iti challenge kada tayo na kanayo na lang kastoy nga season, kat masapol ko makita tayo, ma-realize tayo, no sinugay kayo ng Diyos na pagsaserbihan tayo. Tayo ijay nga agrugi, tipod no mapanagserbi. Kaya ang kalita ko dyan, pag si Apos. Nang balila na ikaman expression. Na ore na dyan politician po na niya Apos. Mapangkat ni Korte, they will swear by the name of God. Pag puntiking na kiti politician, nag-swear na kiti Biblia, babalik kinagan ki Apo. Ano nung makita na si guru ni Apo Diyos in His justice. May pagkala pa ilang nakan. Naman sa patada sinagan na Diyos. Kami kada tayo na mag-isa, nagpapatingga, iti panangamutaw ko ni Apo Diyos nga isang manangtid. Isang mapagtakong daw, ay kada-kadaw siya. Apo Diyos, niya kawag, dawat mo kong na, nangbalin niya si Apo Diyos sa Jimmy. Ay makaprusa, itawag na nila. At hindi daw ng mga Kristiyano ni Apo Diyos na palit ng Gini. Yan mga takayat na, magpaprusan na, magpasiksik na Apo Diyos. Ay daw Apo Diyos na ito. Ngayon, kung makita tayo siya sino matalaga ni Apo Diyos, siguro isa sa una. Makita tayo siya sino. So yung nagpintas sa John 3:16 na kunana for God. Dahil ito yung Diyos na manakabalin-ani, kat inayata tayo. So ni Apo Diyos manangtid, ni Apo Diyos manangkaya, nagpintas na kita mga attributes ni Apo Diyos. Nung kadagita ko mga attributes, makita tayo ko mga yadadungan pa yung attributes ni Apo Diyos. Nga isu ti Diyos ti justisya, isu ti Diyos nga nasantuan. Tapos makita tayo nung apay nga niyat na natin. Makita tayo nung apay nga na ni Apo Diyos. So, ang ginagawa nga kabsat, old theology, amin nga panag-aral, may pangkot kinyapo Diyos, apologista. So, magsubit tayo, isasauna, i-Genesis 1, nandiyan, di ko na nandiyan. In the beginning, din pumanay, Diyos, at na tao. In the beginning, God. So, what am I John 3:16. For God so loved the world, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Although iti kontekst tayo, kunana, ti Diyos isulti na indaklan nga ng ito, or the greatest giver. Namin tinayta nga pa nangamugma at nakapsat masapol makita tayo ng kumatagit at duman na attributes. Otherwise, magbalin tayo relax ng Kristiyano. Balik tayo relax ng Kristiyano. Importante ito ako machimismis. Nang patinggas din yung panangamuto. So masapol makita tayo ni Apo Diyos, just like Isaiah. Kaslan ni Isaiah, nakita na ni Apo Diyos, kanya di ko nana, siya pa'y. Manmanu kada tayo, may kararap ikas. Nuwala kanina kailan na Apo Diyos, yan tipos na si Facebook. Ay, sinay din yung counter ko na Apo Diyos, iso nga kamanina. Man medyo may baga ng asin. So masapong makita tayo na ito yung Diyos naman ang He has still other attributes na masapong na makita tayo. Tapos yung makita tayo kung mga yung spirit na foundation tayo. Ngadak tayo talaga na awan tayo, awan iso. So knowing His greatest giver in the beauty of His holiness, the kami na nasa rin. Kada kami nasa rin, yung mga nakasulat ay sama, holiness unto God. But very few of us that na-realize na sino ito yung Diyos, ito kinasantos. Kami nung makita tayo ni Apo Diyos, ito kinasanto na, ito yung na makita, ano apay ang kasapulan tayo dyan, ayat na, ano apay ang kasapulan tayo ni Kristo na ibaw na para ka. So ano, hantay nga makawatang, isunat at nasantuan, isunat at nalintad, isunat at Diyos tayo siya. Hantay nga talaga nga makawatang siya. So karit ito ay kada tayo ay ito nga mapsan, akas ituloy tayo nga agserbi, may sa kuma nga pag-itukunan tayo, iti atensyon tayo, kaya panangamu tayo ba, iti nga Diyos nga na indaklan, kapag serserbi tayo. No agsarmin tayo, kimpa na. Ay, dati. Kami no kanayan nga tayo, ikikitan tayo, inayan natin. Ano yung itao nalingkod tayo, itibukod tayo na pamilya. So no kanayan nga tayo, ikikitan tayo, we will never come to the realization na makita that is spirit na kondisyon. Nakasapulan tayo, ayat niya ako Diyos, kasapulan tayo ng Kristo. Naikot na. Ang paling tayo nga sa ni King Ahaz. Sino ba ni King Ahaz? Dito nga Diyos, kung na nakalat, tag-serbi tayo kanya ako Diyos, danggan tayo kaya sasaw niya ako Diyos. Talikod ko si Isaiah, sinihinangan mo. Inala na nga yung kaya gamit, kaya tinto na panit, kaya dato mga ari katala, may tumulong kayo. Nagserbiya kita ng Diyos. Kibal. No sino na itapiana, siya. Tapi di ka sa kalalingit nga kinagpaiso kada tayo ng Kristiyano, ano sino tinay-nay man tayo, kasi tayo lumamisa. Nagsipon nga ita nagbaba, dyan pa nagkita tayo, ijay Diyos na naman. So, ito John chapter 3 verse 16, makita tayo nga, dito yung verse, nagrugi ka niya Diyos. Rason niya Diyos. So mas niya po na makita tayo no siya sino mismo na sigon iti Scripture. Tapos ijay
makita tayo na masunod tayo, makapagay ito na dyan, ayan na. Ala, dito yung Lord, makita tayo, malato nga Diyos, He is the greatest giver. At makita tayo na intud na He sovereignly give His Son. Naulay pa, iti managbasa tayo pa lang na natin while we were yet sinners, Christ died. Intud na dyan, bubugtong na anak. Kapag intud na dyan, bubugtong na anak na. Dapat isalakan na tayo. Uy, dahil may sama purpose. Naman niya may sama purpose. In order to satisfy, dapat numapna dyan, hostisya na. Dapat nung sigatan siya, madaan tayo dito, panakapakawan dito. So, He is the greatest giver. Nga nang itid, kapag galing na sagot, dapat may dyan, sigatan siya. At dati pa nakasugpot, at dati pa nakaisalakan, at dati pa naka-reconcile, ikuan na. So, una na, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. So, dito kita tayo. The rason, anya pa dyan motivation, mga Diyos, mga pa yung dito na dyan anak na, di kasaba ni kalman, anya yung motivation mo, mga pa yung magtut ka. Why give? Apa yung magtut ka, iti sabot mo, iti unag ti iglesia, apa yung itut mo dyan, offering mo. Mga nag-istoryan, ibabalik ka. Pwede ka nung mag-test ka. Subulan na sa ato gusto at na yung mag-iisip na. Ang kami. Na dapat, nung maminsan, kaya tayo mabayaran niya ang Diyos. Dapat nabidisyon ng kasdataw. While tithing is not sin, ang nabasok yet tithes, ngayon, ang nyabat yung motivation behind. Dapat no, pag-accumulate tayo, ati-ad-adu. Kuno, agilid tayo, agagamit tayo, at siguro tayo ay ito niya ang Diyos. So nakita natin ito the only motivation that God has, apa yung ito na niya, puti may Kristo ka. Sumot lang, di ko na ni John, we love Him because He first loved us. Ay ito tayo niya ako sibuta kinayat. Ori pa in Ephesians niya Apostle Paul niya kunanan. But God being rich in mercy because of His great love. Gapo iti na indaklan na ayat na nganang ayat na kada tayo. Yan yung motivation niya Apo Diyos. Apa niya intindan Apo tayo may Kristo. So nung kita ito dyan ayat na hanal na yung emotion. Hanal na yung sao. Muli ka action. Arami. Makantuo ay dayat. Yung hindi talaga ay dayat. It is an action. Agapi that. So depende ko. Ito na natin. Rason, mga panindan na niya po tayo may Kristo. At ito, isumat ng kumangon, iti motivation tayo. Anya ba iti motivation tayo nga mag-itan? Anya ba iti motivation tayo nga may ito church? Anya ba iti motivation tayo nga kanta? Pagtayo kung kuha na. Pangasi mo tatani baga na namayan mang kanta tayo ng pachik siya atindan sa pastor. Maminsan kasi baka dapat umaanang sa pastor yung pagbabayin. So makita tayo, nga ti rason mo niya po Diyos kapintid na niya po tayo may Kristo kaya. Kakunan ni John, ay ayatot isuna, ay ayatot tayo isuna, sibutan dinayat na tayo. So
So amin nga arami tayo, iti-unag, iti-iglesia, iti-unag, ipagtanan, sa inuman nga ayan tayo, pagsipot at ipanagbiag tayo mga Kristiyano kung 24/7, lalo na 9:30, 10:30, or 9 o'clock, 9, 10, 11, 12, plus 3, 4. Di Christianity ay nakapsat sa tanan ng 5 hours iti domingo ng 24/7 iti ginagawa. So nakas tagaralamin tayo, alamidan tayo dito para kanya ko Diyos remembering nga iso internal kaya bugtong anak na agsiputa. So amin kung mamagkalamidan tayo, alamidan tayo para kinuha the only motivation is love. Nga agsiputa dahil kaya tayo kinuha. And kung dito that He gave His only begotten Son, the greatest gift. Ito yung may sangkat ng mga pagpupusan. The greatest giver and the greatest gift. So the greatest gift is only begotten Son, Jesus Christ. So kung nagtatay, kadwa ng Kristiyano, ang amudal ni Apo tayo ng Yesu Kristo as a baby. As a baby. So nga iti panunod na ni Kristo pailaan, aday jay pulong. Nung kasano ka di, iti panang amu tayo, iti dati masabot niya ako Diyos para kada tayo. Awag na po kung sinay krip makuha. Kaya, mangyaman taputan, muwala sa Kristo, inmani, iso nga, nansali, manragsak ako, manasidawat ako ako sikit. Nakita-kiti, jay ko ako, ado tinagsan, nagsipot ka, the word, the gift na na-receive ka, kaya, kaan nga jay balwin, jay nagtutularan na. Nagigit ko jay pastor kung wala. Nagtutulag ka, hanap ka nakibinunod dito. Although that is by number, that is by choice, hindi mag-join. Nag-join isa ka. But, the word na sa tigib dahil 300, that was way back late or early 2000. Medyo nahina pa lang 300 din. So, napanda dyan market, napanda nagata-gata, subida. Hindi nagbibinunod at tinabumutan na may isang RRT. JRRT, tinakasurat, Praise the Lord. Makita mo niya, mga kayo PCBS ka, katagay jay nabuong-buong di plastic. Nung si Babin nga, umalisat sa lang. Praise the Lord. Kadyan ng ito diya nga sagot, sapay nga nag-exchange gift da, inistorya na nga napanjaro ko, napan nag-concert, kumakanta, nung itinaawat yung pastor ko dyan, praise the Lord, isot na bunutan nga ang mga nakatay, kaslakaan at na makape, praise the Lord. Sige dyan panunod, why? Kaya meeting guest ko na yung hindi tawag na. Hindi na-receive na praise the Lord dahil kita mo mga 25 pesos. At din nang itawag kailangan at naputong ko. Important. But anyway, dahil na maawatan tayo, nung sinudya sagot, regardless dahil maawat tayo, itinaing pisikalan, masagot, hanggang balik, iti karinig natin. At dahil nakumati, praise the Lord, ang sikuta mo tayo din na ito. So sino man, kung kasanubangan niya, ang Diyos kat ito na natin nga sagot, para ka na tayo. So first, another ko na John chapter 1 verse 14,
In the Word became flesh and dwelt among us, we show His glory. Glory as of the only begotten from the Father, full of grace and of truth. The Incarnation. Nga na jay Diyos in kaus na itinatawag. Kat kadwa na, dahil kayo isin-celebrate kasi Christian. Dahil na yung anak, or dahil Diyos nga nagbaling na tao. Importante yung kitidi, ay nato ibaga nga awan sa Pina. Importante. Kasano nga ka-importante diyan? Without the incarnation, awan, hindi pa nakaisara. Apay gamit nga, kunang diyan. Ang simple ka, amin na tao, manabas mo tayo. Dikin nalintag kayo, kunang Isaias, maibilang akasla na king iti babae. Ikinarang. Nakita sa Isaias, kunang all our righteousness is as filthy rags. At nukitaan, the filthy rags di na diya, history na diya, iso diya yung minstrel rag, iti babae. Kaso dyan, kita lintag tayo. Sino may mag-ibabalik ka dati yung niya Diyos. So without the incarnation, awan iti, ano kayo sa so importante, nga dyan Diyos, the Philippians chapter 2, dagi dyan kinantatay-tatay, kung na pinanawan na, dyan dayag, dyan trono na, may ditagating kaus na, kilasar. And he took the form of a king. Hindi. He took the form of a servant. Minus jay kababaan. Actually, nga tao, ituring na pagkikiti. Kuman, galing. So to be identified as a doulos, as a servant, kahit na may pakita, mabiyay jay pinakababa dan pinakababain nga kasasaad ibiyag. But jay Diyos nag-incarnate in the person of the Lord Jesus Christ. So kung kita tayo kumadi, nahal na ka basta nga inman, nagkaos ti tao, nakipag na, kasyalan na. Saan ko makita tayo? Na ito, the lowest form of a servant. No matay iso na, makita tayo tirasun. No ang pinakasya. Ikinala na nakalimutin. Kinatao. Although he is a king, Ari Bisuna, he is the creator God. Yung apay nga hindi may katahan na liyeti inyong may na. Yung kikinala na the lowest form. May kadawang magkita tayo ito, kinanta tayo tatay, the sacrificial lamb of God. In 30 Diyos, niya po tayo ng Yesu Cristo, in the incarnation as the sacrificial lamb of God. Kanyari ko na ni John the Baptist, hindi nakita na ni Apo Jesus, kanyari ko na, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. The sacrificial lamb. Aday ni Pastor,
Kada imembro na, sapay, ang motel niya, sapay TV sa tatay paling istorya, jero. Tama siya tuwa nga membro, kanang pastor. Kung umay kami teacher, sa tunod kami kasawa. Kuna dyan mga kasawa, kuna naman, the Father crushed the Son. Hindi sa ganun. The Father crushed the Son. So kami, ano ka anak? Gusto ba inadumi niya ganda-ganda? Wala dyan pastor. Good mo dahil. In that is what I believe. Gusto mo dahil natin patino. Ito ba nga tao din mga. Why? Hanggang ngayon na nakawatan. Kaya rason no apay ni inted ni ang Diyos na bubugtong na anak. Ito Isaiah chapter 53 verse 10. Isaiah 53 verse 10. No pa'y kastain kadal ni Yahweh, di pa nakaparigat ken panagsagaban. Ako na dagdag sunggan diyan ako sa ito ay. Jadi English nga po na but the Lord was pleased na ay ayo iti apo. Basta na siya tilokan ti crush. Itu kan menikah ini kalau ini putting him the sacrificial lamb of God kita nanti hanya basta-basta ini makita nakita tayo yung panagbigat. So kuna natin the Father gave His only begotten Son as a sacrificial lamb to crush him and to put him into grief. So, makita tayo dito jay sagot gaitod niya ang Diyos kada tayo. A broken crush love. So the greatest gift natin tapos medyo ito yung ingat na kada tayo iso iti mangbayad iti baso. So orang lang iti Romans sumutang ko na for what the law could not do, weak as it was through the flesh. Noanya tihan nga maarami tinintag, at simot iti kinakapsot iti lasa, inarami ti Diyos, babalat iti panagibaon na iti bukod ng anak, nakaas-asping, iti managbasol nga lasag, ama idaton para iti basol. God did sending His own Son in the likeness of sinful flesh as an offering for sin. Orang tayo iti Hebrews. Hebrews chapter 13 verse 10. Nandiyan ko na by His will we have been sanctified through the offering of the body of Christ, the body of Jesus Christ once for all. Hindi ko padi, the Old Testament, every priest stands daily ministering and offering time after time the same sacrifices which can never take away sins. But He, referring to Christ, having offered one sacrifice for sins for all time, sat down at the right hand of God, waiting from that time onward until His enemies be made a footstool for His feet. For by one offering He has perfected for all time those who are sanctified. So makita tayo, when God gave us Son, ano lang ito isuna, as the incarnate Son of God, or the Word became flesh, but it
give Him also us His sacrificial lamb. So ano yung daduma nga intindihan niya po tayo sa Kristo? Ana nga ng patindadyay. In giving Jesus Christ to us, He gave Him as head of the church. Isuit the whole of the iglesia. Ulo kahit naman sa ulo, isuit the magito. Naman kay kadwang ng iglesia tatak at ulo pastor. Asa reality. Isang ati pastor at isang Diyos. Isang panada at unatas God's anointed. Ephesians 1:22 and 23, kunana, and He put all things in subjection under His feet, and give Him over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. In that na isuna, He gave Him as a gift, nga magituray kada tayo. Diyan nakitaan tayo dyan gift, He gives His only begotten Son, nagkilawang na dyan, ispok na. Nanong maminsan, ang tayo makita at waiting ng appreciation. Gusto mo i-focus tayo ng maminsan, mighty December, basta siya. But He gave Him also us, head of the church. So, kumita ka. Siguro, mo din nga makita tayo in the greatest gift that He gave Him as the glorified, ruling, and sovereign. Na maisuna iti ulo ti Iglesia, but He is also the glorified, ruling, and sovereign. So, makita tayo mo lang dito at Philippians chapter 2, verse 9 to 11. For this also God had exalted Him, and bestowed upon Him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Orang panggil Isaiah chapter 9, in the government will rest upon His shoulder. So He's the reigning, ruling, He's the exalted, reigning, and ruling King. Orang mutan ni Jay Daniel, kita angkat Jay. Adam, as we are learning di Jay Church, sa kasadalan ni, ipanis verso ni mga ngirit. Iti libro ti Revelation. Kata tayo, napunada, i-describe naman ni Apo Jesus. Anya nga ta, umay nga description, ija panunod tayo. Napunada nga i-describe ni Apo Jesus, anya umay iti panunod nga description. Ijay baby, ijay cross, wano ni Thomas na ni unbelieving Thomas. Ito Revelation chapter 1 verses 13 to 18. Panunutan tayo ni John, the beloved na katgadwanan niya ang Jesus. Manong taon? Siguro for this span of 3 years na tayo. Nakuy-kuyutan niya ang Jesus, nakita na isuna, nga nag-milagro, nakita na nga ng agas, nakita na nga ng pamon ni kinatay, nakita na nga ng ilansa, nakita na nga nag-resurrect, nakita na isuna nga nag-ascend, ijay langit.
Ito Revelation chapter 1, verses 13 to 18. Kunana. Revelation chapter 1, verses 13 to 18. And in the middle of the lampstand, I saw one like a son of man. Son of man, ito yung description ni Daniel. Orang lang, may sa tibok, iti gospel. Clothed in a robe, reaching to the feet, and girded across his chest with a golden sash. His head and his hair were white, like white wool, like snow. In his eyes were like a flame of fire. His feet were like a burnished bronze, which it has been made to glow in a furnace. And his voice was like the sound of many waters. In his right hand he held 7 stars. And out of his mouth came a sharp two-edged sword. In his face was like the sun shining in its strength. When I saw him, I fell at his feet like a dead man. Ni John, nakagkaroon ni Apo Jesus. Ay ingana ni Apo Jesus, nagkasend ijalan. But in the island of Patmos, idinagparamanan ni Apo Jesus kinukuha hanangan niya. Tropaan. Kami ang sabi, no adagin na bayagahan mga kikita ka, no makita ka, tahan-tahan na po ang arakupon niya. At adagin iliw. Nung ni John, hindi nakita na ako na ito. I feel at his feet like a dead man. So, paano mo ito? Nagijay kang tanga sa mga nakot. Kaya kung makita ni Apo Jesus, nagsubasaran dahil yung passage. Ano na inayin mo? Kanigyan ko pa nga nagkagawagin mana for about 3 years. Nakita na dyan dahil ni Apo Jesus at the Mount of Transfiguration. Tani dyan, ang tayo, so na dyan may isa pa nagigay inner circle. One of the 3. James, John, and Peter. Nakanayin, makuyog-kuyog ni Apo Jesus. But in the glorified state of the Son, unana, I feel at his feet. Again, nagsubli tayo, di ko nakatay, kanya nga ti concept, di panunod tayo, unana ni Apo. Either God the Father or God the Son. Ni Isaiah kunana, woe is me. Ni John kunana, I feel at his feet like a dead man. Nagpinta sa ito na kausap na makita tayo, nagipinalabanbanan, mamamuribo sa mga titipanon mo tayo, mamagkakwanon mo, ikinasasin dyan Diyos kapag sasagbihan. Because actually, may isang abilin kada tayo, katanya di ko na 2 Peter chapter 3 verse 18. Grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Apa nga kasapulan na tumaklong tayo, iti pa naman amutin po na. Kasi the growth of our knowledge, di panagdakil, iti panagamu tayo, kadapot tayo kay Kristo, it defines, it elevates our worship. Isa may iti
Mangibaga kung anya di klase ito pa ng dahil tayo kimpuan natin iso iti pa ng panakal iti pa ng dahil tayo kimpuan. So nakal dito may sakay ng kahit kadating sa tanang Kristiyano. Diyan pa nangamamong tayo. Ako Diyos nga nangigod kundi igod na. There's something bro. At ako ka patuloy ka pa nagdakal. Tapos ijaja pa nagdaytayaw tayo magkimpuan. Sweeter as the years go by. Ato mga Kristiyano iti sumadot iti panagsurbida kaniya ako Diyos. The reason why awan iti panagdakunda iti panagmamamon. So natin kahit kadating akas kagbat patuloy tayo. At ako madating yung panagdakunda. Ang mata uri ka nandun. Ako may pasayag mga kasabahay. Bakit pa nagdakdakulat ka? Uri sintonado din pa nagkanta. Ay, agsikot ta, maamuta ko ay mga amo. Si Apo Diyos jadi tinawad na, kaya malungkot ako ay siya puta ko ay Kristo. Dito ko mga amo si Daida, magpapatungin ang amuta ko. Manbalinta ko ay istano. Kristiyano ta ko ba? Magay gusto. Hindi problema. Sumasagigot po sa Kristiyano. So, manudamagan na kayo, kumusta ka, kapsat? Ay, kaslakay lang hindi, kastuloy. Sumasagigot po na tayo, Kristiyano. Ganun. Hanggang na lumagdapat yung parang mga model. So, akari kumanda ito para kanyak. Pero nakakatay. Tapos ijara, di ba nang daya tayo, tatama tayo, di ko natin, panday tayo, karami tayo. Agyaman kami ako Diyos, na kayo tulog, na kayo tinitanglan ng Diyos, na kayo di Diyos ng nasantuan, na kayo di Diyos, justisya, na kayo di Diyos, ikinalingkan. Huwag bigbigan niya ako Diyos ng mamisan, aming mapanood lagi because we are so busy with ourselves. Busy kami ako Diyos may panggap para iti bagbagin na aming ang mapansin no sino ka Diyos na pagsasabihan. Well, nangarap ko ako itunggal may saka na kami awan itilabas na itulog yung pati ako Diyos umatan kami tidak tangan karigagay ng mga mamubay yung ka sikong itinaisurat itisasaw tapos hindi ako Diyos makita mo ikinasino mo itisamuanan kung makita niya ako Diyos na makawan kayo kami ako Diyos ikawalan tayo itulog yung orda ko Diyos nga nagiging kinapudno, iso ti agkalinat, ipusok ng panunod kami, tidating magsapa, kat nagiging basura kaya ako Diyos kadalusan. Tapos medya ako kinapudno, kat iso, iti pa. Alama, kayo mo, may dapat may tanong,